Gawin naman natin ngayon mga boss ang left side elevation. Ang gagawin natin mga boss, ikakopy lang natin yung floor plan. Pagkatapos, etong line na ito, i-copy na rin natin. Ito kasi yung ground line. Ito, front ito yung gagawin natin, itong left, no? So, ibig sabihin, i-rotate natin ito, no? Click tayo rito. Tapos, i-type natin 90 degrees. So, ito yung portion na yan ang gagawin natin, no? Kung ano yung side na gagawin natin, yun ang nakaharap dapat dito, no? Kung kinakailangang i-rotate natin para magawa ito, no? So, ang gagawin natin ngayon, gagawin na natin, gagamitin natin yung construction line or XL, no? Tapos, vertical option. So, ito yon. Unahin muna natin itong firewall, no? Ito yon, yung lapad niya. Pagkatapos yun namang taas ng firewall, ito yon. Magagamit na natin itong front elevation, no? Gagawin na natin guide ito. XL. Horizontal this time, no? Ito yan. O, tapos iti-trim na natin itong mga sobra, no? Trim. TR, no? Yan yung shortcut command ng trim. O, ito na yun, no? Ayan yung firewall. Ngayon, ang susunod na gagawin natin ngayon mga boss, ito namang roof, no? Iisa-isahin natin para hindi tayo marito. Kasi yung iba ginagawa, binibiglang lahat ng line nandito, no? So, tayo, para hindi malito, one by one, no? Portion by portion. Current layer tayo sa roof. Tapos, construction line or XL uli. Vertical. Ito yung kiklik natin. Ito, makikita sa baba ito. Ito, makikita rin ito. Itong line na ito, makikita ito mga boss, no? Kailangan siguraduhin natin na naka-endpoint dito, no? So, ito yon. Yung height naman ng roof mga boss, ito. Construction line. This time naman, H4 horizontal. So, magagamit na natin ngayon itong front elevation, no? Para magawa yung left side elevation. So, ito yung height ng roof. Ayan. So, pwede na nating putulin itong portion na ito. Trim. O, puputulin natin ito. Ito yung end ng roof, eh. Puputulin natin yung mga line na hindi natin kailangan. Sinelect lang natin. Ito. Ayan na. Itong line na ito. Ito yun, no? Kailangan i-analyze natin, no? So, baguhin ko lang yung kulay. Line. Ito yun, no? Ayan. So, ibig sabihin, putulin na natin ito. Putulin na natin yon. Ito namang portion na ito, imi-mirror na natin, no? Parehas lang nito. MI or mirror. Ayun yan, no? Magla-line tayo. Ito yan, no? Papunta rito. Ito yan. Ngayon, ito naman, dun sa dulo ng line, no? Magmula rito hanggang sa dulo ng roof. Ayan yan, no? So, ito yan, no? Ayan, no? Ngayon, ang gagawin natin, i-erase na lang natin ito. Yung iba, i-trim natin, no? So, nakikita naman natin, medyo maayos na. Yan. Erase na lang at saka trim, no? Tapos trim. So, eto na. Medyo hawig na, no? Max properties na lang ako. Na-discuss naman natin yung max properties. Ayun. So, ngayon ang gagawin natin, ito namang wall na ang gagawin natin, no? So, yung wall, ito yun, no? Makikita natin dito. Punta tayo sa wall layer. Tapos, by layer natin para parehas yung color. Construction line na naman, vertical. So, lahat ng makikita natin sa labas, ito yon. Ito, hindi natin makita yan. Ito, hindi natin makita yan. Ito, kita sa labas ito. Ito, kita ito. Ito, kita ito. Tapos, ito, post dito, no?
Ito, makikita ito sa side, oh. Ito. Kita yan, no? Ito naman, poste ito. Baguhin natin yung kulay para madaling makita. Construction line. Vertical. Ito yan, na? Ayun. So, medyo nakikita na rito. Tapos, trim tayo. Okay, ayun, no? So, medyo nakikita na natin. Tapos, yung height ng window, no? Ito yon, magagamit na natin yung front elevation. Siyempre, dito tayo babase. Ang gagawin natin, doors and windows tayo. By layer para madaling makita. X-line o construction line, horizontal ang gagamitin natin. Ito yung height. Ayan na. So, makikita natin ngayon dito. Ito yung height, oh. Trim tayo. Puputulin natin ito. Ayan, no? So, ito, aalisin natin. Offset tayo ng 0.5 dito, no? Kasi 0.5 lang yung height ng window 4 na ito sa CR, no? Tapos, trim tayo. Okay, ito mga boss, oh, hawig na, oh. Ayan yung gagawin natin pagka gagawin yung left elevation, no? So, i-rotate lang natin itong floor plan kasi left ang gagawin natin, tapos ipo-project natin dito, na? Ayun. Pagkatapos, 1 by 1 gagawin natin, na? So, etong posting ito, merong bigayan, no? Offset tayo ng 0.3. O, match properties tayo. Delay tayo, radius 0.3. Ayan, na? Trim tayo ngayon. Ayan, na? So, ngayon, medyo ayusin na lang natin. MA, match properties. Ito palang roof natin, no? Merong 0.1 yan na ridge rolls, no? Ayusin lang natin. Offset tayo ng 0.1. Ayan, na? Tapos, i-trim natin, na? Na-discuss naman natin yung mga command na yan. Ayun, trimming tayo. So, ridge rolls ito. Ayan yung technique ko mga boss, no? Para magawa yung left side elevation, no? Ngayon yung gutter. Kung meron namang gutter na dito sa front, pwede na nating i-copy yan. Para mabilis. Copy. Hawakan dito. Tapos, ilagay dito. Ayun, na? Tapos, erase natin. Ito. So, kung meron sa kabila, i-mirror na lang natin, no? Match properties muna natin ito para parehas yung kulay. Tapos, kung meron sa kabila dito, itong shape na ito, mirror na lang natin. Base point tayo dito sa taas. Magkakaroon yan dito sa kabila, no? Tapos, erase na lang natin ito. Copy ito. Hawakan dito. Ayun yan, no? O, tapos, extend na lang, no? So, yung extend na, discuss ko naman nung mga previous video, mga boss. Ayan, no? May extend na hanggang doon, no? So, ito yung gutter natin, no? So, nagawa, oh. Ngayon, ang gagawin natin mga boss, ito naman, no? Yung, ito, merong naka-usli rito. Alisin natin ito. So, yung mga hatch na yun mga boss, kung parehas lang ang hatch dun sa kabila, hanapin natin yung hatch dito. Kung wala naman, kahit na yung kulay lang, no? Sundan natin. O, pwede rin tayong gumawa ng color, no? At saka layer dito, no? So, hatch. Tapos, ito, match properties. Ito yung model. Ito yung lalagay natin dito. Ayan, ha? Ayan yung match properties, no? Firewall pala natin, ganito ito, no? Para meron siyang design, copy natin. Hawakan dito.
Tapos extend. Tapos trim. Tapos match properties. So yung match properties, model layer ito yung igagaya. O i-copy na lang ito. Ayan. So at least nakita nyo kung paano yung concept, no, gawin yung left side elevation, no. So i-edit na lang, double click o type na lang left. Ayan na. Itong mga boss, no, hatch na lang ito, no, yung iba rito. So hatch, tapos match properties, ito yung model, tapos ito i-hatch na lang yan kung gusto nyong i-hatch. Ito, ganun lang, nagkaroon na kayo ng idea, no. Tapos ito naman hatch, tapos match properties, ito yung model hatch, ito yung ilalagay. Kung meron doon, i-click doon, no? So, ganun lang yung paggawa ng left side, mga boss. Ang susunod na pag-uusapan natin yung explode naman, no? Yung explode, type lang yung X. Halimbawa ito, yung rectangle na ito, buo siya, no? Kung gusto nating paghiwa-hiwalayin yan, ang command is X. Ayun, no? Yan yung explode. So, ibig sabihin, pasasabugin niya, no? So, magiging hiwa-hiwalay yan. Ayan yung explode, no? Ang susunod na command naman yung F naman, no? So, yung F na discuss na rin naman natin ito. Yan yung fillet, no? So, nilagyan pa nga natin ng radius dito, magiging rounded, no? F, tapos radius, na-discuss natin yung mga option na yon. Halimbawa, ang radius niya is 1. So, select yung dalawang line na ito, yun, dalawang side, no? So, magkaka-radius siya, no? So, kung gusto nating ibalik, F lang uli, ang radius is 0. O, select lang ito, balik sa dati, no? Ayun yan. So, yan yung fillet, no? So, ayun, kung gusto nating lagyan naman ng sukat ito, yung rectangle natin ito, ang susunod na command is yung QD naman, no? Yan yung quick dimension, which is na-discuss na rin naman natin. So ngayon kasi ang pinag-uusapan natin is yung mga shortcut command, no? Yan yung QD or quick dimension, no? Ayun yan. So ang susunod na command na pag-uusapan natin yung S, yung stretch, no? Halimbawa itong sukat na ito o yung rectangle na ito, i-stretch natin, then S lang yan, no? Stretch, no? So ayun, no, humahaba siya, no? So which is na-discuss na rin naman natin, kaya lang dati maaring hindi natin diniscuss yung shortcut command, no? So S is yung stretch, no? Ang susunod na pag-uusapan nating command naman is yung hatch, no? O yung H. Ayan yan, no? Ayan yung shortcut command ng paglagay ng hatch, which is na-discuss na rin naman natin yan nung mga previous video, pero maaaring hindi natin shortcut, no? So yung shortcut command niya is H ng hatch, no? Ang susunod na shortcut command na pag-uusapan natin, yun namang MA, no? O yung match properties, no? MA. So pwedeng gayahin yung kulay. Halimbawa itong kulay na ito yung model, tapos igagaya doon, ayan yung match properties, no? So napaka-importante nitong match properties na ito. So MA, select yung model color, tapos gagaya ito. So ayun yan, no? So ang susunod na shortcut command, syempre yung copy, no? Ang copy is CO. Ayan yan, no? Imbis na i-type natin ng buo, napaka-importante yung alam natin yung mga shortcut na yan. Ayan yung copy o yung CO, no? Ang susunod naman is yung shortcut command na M. Yung M naman na yan is yung move, no? O ito yung move. So minove lang niya, no? Inilipat lang niya ng pwesto, no? Ayan yung move. Ang susunod na shortcut command yung RO, no? Yung RO is yan yung rotate, which is na-discuss naman natin yung mga previous video.
pwede nating i-rotate ito, halimbawa 45 degrees. O ito yun, no? Yun yung rotate o yung RO, no? So ang susunod na command, yun namang TR, no? So yung TR, yan yung trim command, no? So yung trim o TR, and then para hindi na tayo mag-select ng boundary, double enter. O yun, matitrim na natin, no? Lahat ng gusto nating i-trim, no? Ayan yung TR, no? So ang susunod na command na importante is yung EX. Yung EX, ayan yung extend, no? Double enter. So pwede natin i-extend yung mga gusto nating i-extend, no? So ayan yung EX na command o yung extend, no? Ang susunod na command, yung multiple line o yung ML, no? So ayan yan, itatype na lang natin ML. Ayan yan, so multi-line ang tawag dyan. So pwede tayong gumawa ng dalawang line kaagad, no? Which is nai-scale din naman yung kapal niyan, no? So na-discuss naman natin dati, no? Yung ML, no? So ang susunod na command is yung aligned, no? Yung which is ang shortcut niya is AL naman, no? Yung aligned. Halimbawa, meron tayong rectangle dito, no? Which is na-discuss ko dati, AL lang, i-align natin dun sa naka-slant na yon. So click lang ito, papunta ron. Ito yung first source point, yung second first destination. Ito yung first source point, first destination, second source point, second destination, double enter. Ayun, so na-align na siya, no? Ayan yung aligned o yung AL, no? Ang susunod na shortcut command na yung AR. So na-discuss din naman natin yung array, no? So ayan yung array command. Ayan yan. So i-array niya, no? So merong mga columns and mga rows, no? Na-discuss pa nga natin yung polar array, no? So ang susunod na command, yung shortcut command na PL, no? Which is yung polyline, no? O click lang ito. Itong polyline na ito, nung na-discuss natin, nilagyan natin ng kapal yan. So hanapin nyo lang yung mga previous command natin. Hanapin nyo lang yung mga previous video natin, na-discuss natin yung PL, no? So ito, buo siya, no? So para hindi maging buo yan, gaya ng diniscuss natin kanina, i-EX lang natin, which is yung explode, no? So ang susunod na command is yung OP. Importante rin yung OP is yung options, no? So diniscuss na natin dati yung pag-adjust na dito ng crosshair pointer natin, no? So ito yun, lumiit na lang yung pointer natin. So yan yung OP. Kung nagustuhan nyo po itong video natin, no, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.